Mga ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puri mahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo po mga kapatid ay dumalangin muna sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa lahat po ng mga kapatid natin na may ginagawa pa, mga minamahal, focus po tayo mga kapatid sa ating pulpito. Mga minamahal ko, at iwanan natin ang ating mga ginagawa mga kapatid. Tayo po ngayon ay narito sa Word of God. Praise God. Hallelujah. Mga mahal, tayo po'y magtaas sa ating mga kamay. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa gitong pagkakataon, pinagkalubos sa amin o Diyos. Mahal na Panginoon, muli ka naming napapurihan ang banal o Diyos sa kagandahan ng iyong kabanalan. At muli o Diyos, mahal na Panginoon, sa pangunit panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Dakilang Diyos narito palingkod, mahal na Panginoon, hindi karapat-dapat. Ngunit o Diyos, marapatin mo na sa sandaling ito. Amang banal o Diyos, hallelujah, pagpalain mo nawa, mahal na Panginoon, ang aming gumalang gawain, aming ng mga salita mo o Diyos sa araw na ito. Alisin mo hadlang o Diyos, sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, hallelujah, dalangin ko o Diyos, mahal na Panginoon, pagpalain mo lahat na nakikinig sa mga sandaling ito, in the name of Jesus, O God, anoint thy word, O God. Make them believe, O Lord, in Jesus' name, Father, we pray. We bind the power of darkness right now, in Jesus' name. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. God bless you po mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga minamahal ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay natatangi po sa ating pinakamamahal na Panginoon. So sa hapong ito, mga minamahal, I give double honor and respect po. Mga minamahal sa ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, at patuloy nating naalaala, hindi natin malimutan, mga minamahal, ang kanilang mga turo at aral sa atin. Praise God, hallelujah. At ganoon din po mga kapatid ko ang kanilang anointed preaching, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, min mahal. Praise God, hallelujah. At pwedeng palitan yung aking mic, mga kapatid. Nagpuputol-putol po yung ating microphone, min mahal. Amen. Praise God. Mga minamahal, ang aking pagbati, paggalang mga mahal sa Dahul Almeida family, mga kapatid ko, sa hapong ito, purihin ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng ating mga kapatiran, mga minamahal sa ating mga bisita at mga baguhan sa mga ito, mga minamahal. Welcome kayo sa ating malalagawain, mga kapatid. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Say praise the Lord, min mahal. Purihin natin dakilang Diyos, mga kapatid. Welcome po sa ating mga bisita, min mahal, sa araw na ito. At ganun din, mga minamahal, ang ating mga kapatid sa dako po ng Tokyo, Japan. Kasama po natin, min mahal. God loves you so much po sa lahat ng mga kapatid, sa lahat ng mga kapatid natin sa dako ng Tokyo, Japan. Amen. Sila po yung nakamonitor sa atin ngayon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, mahal, purihin natin mahal na Panginoon. At sa lahat ng mga viewers natin here and abroad, mga kapatid, tayo po yung magbukas ng ating mga Biblia. Ngayon, mahal, dito po sa aklat ng Matthew, chapter 6, verse 33, mga kapatid ko. Sabi po ng talatang ito, but seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tagalog. Ito po sa aklat ng Mateo, kapitulo 6, versikulo 33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang salita, mga minamahal. Making God's will priority one. Title po natin, Making God's Will Priority One. Mga minamahal, lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, sinasabi ng Biblia, ating pong nabasa kanina, mga minamahal ko, na ang unahin daw po, mga kapatid, ng bawat sa atin ay ang ating mahal na Panginoon, at lahat po ng bagay, mga minamahal, ay idaragdag na sa atin ng ating dakilang Diyos na buhay. So ang tanong, mga minamahal, making God's will priority one, mga kapatid,
unahin natin ang kalooban ng dakilang Diyos sa ating mga buhay, mga kabinamahal ko. Ang tanong po ay, sino ang una sa buhay natin? Sino ang una sa buhay mo? Amen? Praise the Lord. Dito po sa mundo, mga minamahal, ang priority ng mga tao ay ang pamilya. Kahit sa ating mga mananampalataya, mga minamahal, aminin po natin, your priority is always your family. Pero ang sikreto po ng pagpapala, mga minamahal, ay nakita natin sa talatang ito. Sabi ng Bible, unahin mo muna ang dakilang Diyos bago ang lahat, maging ang pamilya natin. Mga minamahal, idaragdag ng dakilang Diyos sa atin ang mga bagay. Mga kapatid ko. Kahit po sa Bible, makikita natin yung mga sinabi ni Saint Mark, mga minamahal, anong sabi niya sa chapter 12, verse 30 and 31. Mga kapatid, basahin natin ang talatang ito. Mark chapter 12, verse 30 and 31. Sa aklat ng Marcos, Kapitulo 12, versikulo 30 hanggang 31. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos na buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, walang ibang utos na hihigit sa mga ito. Amen. Amen. Sabi ni Mark, mga minamahal, Saint Mark, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. At pangalawa pong utos, ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Wala pong sinabi rito na family. Ay mahal. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito, sabi rito mga kapatid ko. Sa pag-aralan po natin, ay mahal sa hapong ito, yung isang napakahirap na babaeng balo. Napakahirap ng babaeng widow, ay mahal. Kung paanong siya po'y inahon ng dakilang Diyos sa kahirapan sa pamamagitan po ng lingkod ng dakilang Diyos, may mahal na si Prophet Elijah. Kung babasahin natin ang 1 King chapter 17, verse 8 hanggang 16, mga minamahal ko, ako po magbabasa. At si Elias na Tisbita, na sa mga nakikipamayan sa Galaad ay nagsabi kay Akab, buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na ako'y nakatayo sa harap niya, hindi magkakaroon ng hamog o ulan man sa mga taong ito, kundi ayon sa aking salita. Nag-decree po si Prophet Elijah na wag uulan ng 3 years, mga inmahal, dahil sa katigasan po ng ulo ng Israel, ginutom sila ng dakilang Diyos. Dahil sa katigasan ng ulo ng Israel, ginutom sila ng dakilang Diyos. Sabi ng verse 2, at ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, umalis ka rito at lumiko ka sa dakong silanganan at magkubli ka sa tabi ng Batis Cherit na nasa tapat ng Jordan, at mangyayari na ikaw ay iinom sa batis at aking iniutos sa mga uwak na pakainin ka roon. Sa gayoy na paroon siya at ginawa ang ayon sa salita ng Panginoon, sapagkat siya'y pumaroon at tumahan sa tabi ng Batis Cherit na nasa tapat ng Jordan. At dinadalhan siya ng tinapay at laman ng mga uwak sa umaga, at tinapay at laman sa hapon, at siya'y umiinom sa batis. Verse 7, at nangyari pagkaraan ng sangayon na ang batis ay natuyo sapagkat walang ulan sa lupain, at ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na sinasabi, ikaw ay bumangon, pumaroon ka sa Sarepta na nauukol sa Sidon, at tumahan ka roon, narito aking inutusan ng isang baong babae roon na pakanin ka. Praise God. Sundan niyo po ako, mga mahal, napakaganda nito. Alam niyo mga kapatid, sa panahon na iyon, drought, mga mahal, nagkagutom. At ang dakilang Diyos ay nag-utos kay Prophet Elijah, sabihin mo sa babae, na pakainin ka. Mga minamahal, balong babae yon, widow. Sa lahat po ng gagamitin ng dakilang Diyos, ang tanong ay bakit widow pa? Yung widow, kaya lang niyang pakainin yung kanyang mga anak. Nakikinig ba kayo? Yung widow, mga minamahal, wala pong kakayanang tumulong yan, mga kapatid. Mahinang babae yan. Verse 10, mga minamahal,
Sa gayoy bumangon siya't naparoon sa Sarepta, at nang siya'y dumating sa pintuan ng bayan, narito isang baong babae ay nandoon na namumulot ng mga patpat, at tinawag niya siya at sinabi, sinasamo ko sa iyo na dalhan mo ako ng kaunting tubig sa inuman upang aking mainom. At nang siya'y yumayaon upang kumuha, tinawag niya siya at sinabi, dalhan mo ako. Sinasamo ko sa iyo ng isang subong tinapay sa iyong kamay. At kanyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay. Ako'y wala kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina sa gusi at kaunting langis sa banga. At narito ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay. At sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Yumaon ka't gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin, at pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Sapagkat ganitong sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan o ang banga ng langisman ay mababawasan hanggang sa araw na magpuulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Basahin ang ating Bible reader, may mahal, ang verse 15 at 16, mga kapatid. Ito po sa unang mga hari, Kapitulo 17, versikulo 15 hanggang 16. At siya yumaon at ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias, at kumain ang babae at siya at ang kaniyang sambahayanan na maraming araw. Ang gusi ng harina ay hindi nakulangan o ang banga ng langisman ay nabawasan ayon sa salita ng Panginoon na kaniyang sinalita sa pamamagitan ni Elias. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. May mahal, alam nyo ang mga widow sa Old Testament, mahal na mahal sila ng dakilang Diyos. Dahil they are not capable na magtrabaho, mga mahal, ng mabigat. Para po sa kanilang mga anak, kaya hindi sila pinabayaan ng dakilang Diyos sa Old Testament. So yung ating napag-aaralan ito, mga mahal, hindi natin na alam ang plano ng dakilang Diyos dito po sa story na ito, mga kapatid. Gagamitin ng dakilang Diyos ang incapable na sa ating paningin ay hindi kayang tulungan ang mga lingkod ng Diyos. Mga mahal, makikita natin dito, ang paraan natin ay hindi paraan ng Diyos. Amen. Ang paraan natin ay hindi paraan ng Diyos. Sabi ng Isaiah 55 verse 8, sabi ng dakilang Diyos, for my thought are not your thought, neither are your ways my ways, said the Lord of hosts. Mga mahal, ang inyong isip, mga anak, hindi ko isip. Ang inyong daan ay hindi ko daan. So bakit ginamit ng dakilang Diyos si Prophet Elijah sa balo, dun sa widow, mga mahal? Alam natin, yung balo, mga mahal, naghihirap ang buhay. Kung sino pa yung walang-wala, mga mahal, yan pang inutusan ng dakilang Diyos to supply everything sa pangangailangan po ng lingkod ng Diyos. Mga mahal, pakinggan nyo. Sundan niyo, mga kapatid, sapagkat sa dulo nito, mga mahal, tayo po ang nandito, mga kapatid, sa istoryang ito. Lahat muna magsabing praise the Lord, mga kapatid. Prophet Elijah is a strong man. He can work for it. Malakas ang propeta ng Diyos. Actually, hindi niya kailangan, mga mahal, ang tulong ng widow. Sabi ng verse 10, sa gayoy bumangon siya't naparoon sa Sarepta, at nang siya'y dumating sa pintuan ng bayan, narito isang babae naroon na namumulot ng mga patpat, at tinawag niya siya at sinabi, sinasamo ko sa iyo, dalhan mo ko ng kaunting tubig sa inuman upang aking mainom. Sa ating buhay, mga minamahal, kung ano yung pinagagawa ng dakilang Diyos sa atin, be it, gawin natin. Bakit dapat tayong sumunod, mga minamahal, sa mga naririnig nating Word of God? It's a voice of God, mga minamahal. Ang tinig ng Diyos ay nandito sa kanyang salita. Lahat magsabing amen. Nang marinig po ng widow, nung marinig po, mga minamahal, ng balo yung boses at yung utos ng lingkod ng dakilang Diyos, sumunod siya agad. Hindi siya nakipagtalo. Hindi siya nakipag-argumento, mga minamahal ko. Hindi niya sinabing, lingkod ng Diyos, wala na akong pagkain. Isang kainan na lang namin, mamamatay na kami.
Ba't aagawan mo pa kami ng pagkain? Hindi niya sinabi yon. Walang argumento. O mahal, siya'y sumunod. Verse 11, nang siya'y yumayaon upang kumuha, tinawag niya siya, sinabi, dalhan mo ko, sinasamo ko sa iyo ng isang subong tinapay sa iyong kamay. So hindi lang pala tubig ang hinihingi ng propeta ng Diyos sa kanya. Humihingi rin siya ng tinapay, mga mahal. Amen. Verse 12, kanyang sinabi ang Panginoon mong Diyos ay buhay, ako'y wala kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina at sagusi. At kaunting langis sa banga, at narito ko'y namumulot ng 2 patpat, upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain, bago kami mamatay. Tingnan nyo. Mga mahal, binabasa natin ang story ito, mga kapatid, sa ating mga kawarter. Napakaganda ng story. Mga mahal, kung ano yung ginawa ng dakilang Diyos sa mga lingkod ng mga Panginoon at sa mga tumulong mga minamahal sa lingkod ng Diyos, pinagpapala sila. Sino bang nanay ang nagpabaya sa kanyang mga anak? Wala po. Buhay ng nanay ipapalit niya para sa pag-ibig niya sa kanyang anak. Say amen. Gagawin niya lahat para sa kanyang anak. Lahat ng nanay magsabing, praise the Lord. So namumulot lang ng patpat para gawing panggatong, para mapakain yung kanyang anak. Hindi niya kayang tingnan yung kanyang mga anak na nagugutom. Yan ang nanay. Amen. Kaya sa tindi ng tagtuyot ng panahon na yon, kahit kahoy na panggatong, ubos na. Patpat na lang, mga mahal, ang pag-asa ng mag-ina para maluto yung kanilang huling pagkain, mga kapatid ko. Lang mamamaalam na sa mundo. Nakita po ni Prophet Elijah yung kalagayan po ng widow. Nakita niya, mga mahal, na nagsasabi ng totoo yung widow. Na hindi siya nagdadamot. Amen. Nandun po yung habag ni Elijah, mga kapatid. Pero, gustong tumanggi ni Prophet Elijah, pero may mensahe ang Diyos. Makinig kayo, mga anak ng Diyos. Gustong tanggihan ni Prophet Elijah, may mahal, yung widow sapagkat isang subong tinapay na lang, mamamatay na sila. Yung propeta ng Diyos, malakas siyang, mga minamahal ko. Pero hindi kayang tanggihan ni Prophet Elijah yung mensahe ng Diyos para sa widow. May binubulong ang dakilang Diyos kay Prophet Elijah. Kaya sabi ni Prophet Elijah, may mahal, sa verse 13, huwag kang matakot, widow. Huwag kang matakot. Say amen. May nabasa ko, mga minamahal, sa Bible, ang word daw na fear not. Huwag kang matakot na nakasulat sa Bible ay 365 times nakasulat sa Bible. Ang araw, mga minamahal ko, sa isang taon ay 365 days. Amen. So, ibig sabihin, paggising mo sa umaga, huwag kang mangamba. May Diyos, may mahal, na nagmamahal sa iyo. May Diyos na kayang mag-supply ng iyong mga pangangailangan. Amen. Praise the Lord. Sabi ng propeta, huwag kang matakot, widow. Ito ang sabi ng Diyos. Pakainin mo ako. Pakainin mo muna ako. Hallelujah. Ilabas mo sa akin ang tinapay. Ilabas mo sa akin ang tubig. At saka pagkatapos ko, saka ka kumain para sa iyo at sa iyong mga anak. Amen. Sa atin ngayon, mga minamahal, iniisip natin ang kinabukasan. Lahat magsabing amen. Hindi maiwasan minsan, mga minamahal, yung bukas. Paano na ako bukas? Alam nyo, ang araw ng bukas, hawak ng Diyos. Hindi pa atin yan. Amen. Kung paplanuhin mo yung kinabukasan mo, na ikaw lang mag-isa, walang matutupad dyan. Amen ba? Pero kung sa paraan ng dakilang Diyos, mga minamahal ko, dun ka susunod, makakamtan mo yung gusto mo. So, leave it to God. Ano man ang kalagayan natin ngayon, ano man ang ating mga minamahal sitwasyon ngayon, mga kapatid, leave it to God. Alam nyo, walang kaalam-alam yung babaeng balo sa plano ng Diyos sa kanya. Walang kaalam-alam. Akala niya, dinadalaw lang siya ng lingkod ng Diyos para i-follow up, para i-comfort. Amen. Pero hindi niya alam, makinig po kayo, hindi niya alam
nag-intervene ang man of God sa future ng babaeng balo. Ginamit lang ng dakilang Diyos yung lingkod ng Diyos, mga mahal, para mag-intervene. Anong intervene? Para mamagitan, mga mahal, para sa future ng naghihirap na balo, mga kabinamahal ko. Amen? Sabi ng propeta, fear not. Go. Sabi ng widow, propeta, isang kainan na lang namin ito. Paalam na. Pero sabi ng propeta, fear not. May mensahe ang Diyos sa'yo. Fear not. Go. Gawin mo lang ang sinasabi ko sa'yo. May utos ang Diyos sa'yo. Amen? Amen? Gawin mo muna yung pinapagawa ko sa'yo. Ako muna ang tulungan mo. Unahin mo muna ang propeta ng Diyos. Amen? Unahin mo muna ako bago ako kumain at ang anak mo. Gusto ng dakilang Diyos, mauna muna siya sa buhay natin. Amen? Gusto muna ng dakilang Diyos, mas priority muna siya sa atin. Lahat magsabing amen. Hallelujah. Ibig sabihin, tira-tira na lang ng propeta ng Diyos yung kakainin ng mag-ina. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, kapag nagbigay ka sa dakilang Diyos natin, ayaw ng Diyos ng tira-tira. Amen ba? Ayaw ng Diyos ng barya-barya. Yung the best sa'yo, yan ang bigay mo sa Kanya. Para yung the best sa Kanya ang ibibigay sa'yo. Amen? Once na ang dakilang Diyos ang mag-command, mga mahal, nag-utos sa bawat sa atin, be ready. Be ready. Bakit? Pag nag-command ng dakilang Diyos sa atin, magbubuhos ang dakilang Diyos ng pagpapala sa buhay mo. Lahat ng sumasampalataya dito, magsabing, praise the Lord. Amen. Yung nangyari sa widow, mga mahal, isang malaking pagsubok yon. Isang mahirap na desisyon, mga mahal, ang sagot. So bago ka pagpalain ng mahal na Panginoon, idadaan ka muna sa mga pagsubok sa buhay. Amen ba? Kaya yung mga Kristiyanong umiiwas sa trials, mga pagsubok, takot humarap sa mga pagsubok, mga mahal, hindi pagpapalain yung taong yan. Sapagat bago darating ang pagpapala, susubukan ka muna ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya merong katugunan ng dakilang Diyos, mga mahal, sa panalangin natin. Yes, no, wait, mga minamahal. Wait, dahil hindi pa karapat-dapat ang pagpapala sa iyo. Amen? May aalisin pa siya sa iyo, mga mahal. Meron pa siyang lilinangin sa iyo, mga kapatid. Meron pa siyang susunugin sa iyo. Bago ka, mga mahal, karapat-dapat pagpalain ng mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Lahat ng may pagsubok, magsabing amen. Unahin lagi natin ang mahal na Panginoon. Yan ang gusto ng dakilang Diyos. Hindi sinabi ng dakilang Diyos, unahin mo muna yung anak mo. Unahin mo muna yung asawa mo. Unahin mo muna yung pamilya mo. Hindi niya sinabi yon. Mga minamahal. Sabi ng lingkod ng Diyos, huwag kang matakot. Unahin mo kung ano yung utos ng Diyos sa iyo. Pagkatapos, saka mo gawin yung para sa iyo. Sabi ng 14, ganitong sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harinay hindi makukulangan o ang banga ng langisman ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. Mga minamahal. Praise the Lord. Yun ang sabi ng dakilang Diyos. Ang tawag doon, prophetic message. Prophetic message binigay ng dakilang Diyos para sa babaeng balo. Mga minamahal. Sabi ng lingkod ng Diyos, may mensahe ang Diyos sa iyo. Kung susunod ka, hindi magkukulang ang Diyos sa pangangailangan mo. Amen? Kanina lang nabasa natin, mga minamahal, may konting alinlangan yung widow, mga kapatid. Nag-aalala siya sa mangyayari sa kanilang mga minamahal ng anak niya. Dahil huling kain niya nila yon. Pero nung alisin ng dakilang Diyos yung kanyang worry, mga minamahal, doon binuhos ng dakilang Diyos
ang pagpapala sa kanya. Pwede natin basahin ulit, beloved, sa verse 15 and 16. Dito po sa aklat ng unang mga hari, Kapitulo 17, versikulo 15 hanggang 16. At siya yumaon at ginawa ang ayon sa sabi ni Elias, at kumain ang babae, at siya at ang kaniyang sambayanan ng maraming araw. Ang gusi ng harina ay hindi nakulangan, o ang banga ng langis man ay nabawasan, ayon sa salita ng Panginoon na kaniyang sinalita sa pamamagitan ni Elias. Amen. Anong sabi nung ating narinig, mga mahal? At nang pakainin ng widow yung lingkod ng dakilang Diyos, sabi ron sa nabasa natin, at kumain ang balong babae ng maraming araw hanggang sa magpaulan ang mahal na Panginoon. Amen. 3 years, mga minamahal, sabihin na natin, sa loob ng 1 year, natuyo ang ilog. So may 2 years pa na drought. May 2 years pa, mga minamahal, na tagtuyot. Walang makain, mga minamahal. Pero nung sumunod ang widow, mga minamahal, sa sinabi ng propeta ng Diyos, sabi ng nabasa natin, mga minamahal, at ang langis at ang tinapay ang harina ay hindi naubos. Kumain sila ng mahabang araw, mga minamahal, hanggang sa magpaulan ang mahal na Panginoon sa ibabaw ng lupa. Amen? Praise the Lord. So, choose you this day whom you will serve. Mamili tayo ngayon, mga mahal. Sinong paglilingkuran natin? Yung ating bang sarili o ang dakilang Diyos na nagpapala sa atin? Amen. Kakainin mo ngayon, yes po, mabubusog ka, pero bukas, you will die. But if you choose to share para sa gawain ng dakilang Diyos, mga minamahal, bago yung sayo, ang bukas mo, puro pagpapala. Amen? May mga pinagpala ang buhay, mga minamahal ng mga tao sa New Testament lang. Si Peter, Luke chapter 5, hindi na natin babasahin. Isulat nyo na lamang chapter 5, basahin nyo sa inyong mga bahay, may mahal ang buong kapitulo. Si St. Peter, pinagamit niya yung barko niya sa ating pinakamamahal na Panginoon sa krusada ng dakilang Diyos. Magdamag, ng isda si Peter, magdamag ni isang isda, wala siyang nahuli. Nung nililinis niya yung lambat niya, may mahal, malungkot siya sapagkat wala siyang pagkain sa kanyang pamilyang uuwi. Gutom yung kanyang pamilya, may mahal, malungkot siya. Nakita niya ang mahal na Panginoon nagkukrusada sa gilid ng dagat. Hiniram ng dakilang Diyos yung kanyang ship, may mahal. Pinahiram niya. Pagkatapos magkrusada ng dakilang Diyos, sabi ng mahal na Panginoon, Peter, pumalaot kang muli. Ihulog mo ang lambat mo sa dagat. Sabi ni Peter, Lord, mahal na Panginoon, magdamag ako ng huli. Wala po akong nahuli. Dito sa Bataan, may mahal, uso yung dagat. Maraming mangingisda dito. Sabi ni Peter, magdamag ako ng huli, wala akong nahuli kahit isa. At ang pagkaalam ko sa mangingisda, may mahal, kung tama ako, yung isda sa gabi, lumalangoy sa mababaw. Sa araw, may mahal, malalim sila. Mahirap hulihin. Pero inutusan ng dakilang Diyos araw, Peter, pumalaot ka. Ihulog mo ang lambat. Siguro, mga mahal, lagyan natin ng kwento. Lord, bihasa ako sa pangangisda. Ikaw bihasa ka sa pangangaral. Meaning, wala kang alam sa pangingisda. Magdamag akong nang huli. Wala akong nahuli. Imposible na makahuli sa araw. Pero nang dahil sa iyong salita, O Diyos, susunod ako. Susunod ako. Nung ihulog ang lambat, mga mahal, sabi ng Bible, nagkampupunit ang lambat sa dami ng isda. Napuno yung barko, mga mahal, ni Pedro. Tinawag pa niya yung isang barko, mga mahal. Hali kayo, umaapaw ang isda! Umaapaw ang isda! Hali kayo, tulungan nyo kami. 2 barko, mga mahal, punong-puno ng isda. Hallelujah! Pagdating mga minamahal sa seashore ng mga apostol,
Nagpatira pa si Pedro, may mahal sa dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, may mahal. Pinagamit ni Peter yung gamit niya sa mahal na Panginoon. Source of income ni Peter, pinagamit sa dakilang Diyos. Amen? Kaya umuwi si Peter, may mahal, na napakayaman sa isda. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, may mahal. Amen. 5,000 mga minamahal na mga alagad, ordinary Christian, nagutom sa pakikinig ng Word of God, may mahal. 3 days, hindi sila kumain. Nagtanong ang mahal na Panginoon, mga kapatid, wala ba kayong pagkain dito? Sabi ng mga apostol, pauwiin na lang sila, mahal na Panginoon, wala tayong makain dito. Sabi ng dakilang Diyos, huwag, manghihina sila sa daan. Paupuin sila. Sinong may pagkain dito? Mahal na Panginoon, batang maliit lang, merienda lang niya yon. Ano yung pagkain niya, mga minamahal? 5 loaves and 2 fishes. Dalhin dito. Pinagpala ng dakilang Diyos, mga minamahal. Matthew chapter 14 yan, mga kapatid. 5,000 pinakain niya, puwera pa yung babae at mga bata. Sumobra pa ang kanilang pagkain ng 12 baskets. Amen? Praise the Lord! Ang konti ay dadami, mga minamahal. Amen? Binigay ng bata yung kanyang merienda, mga kapatid. Kumain, 5,000 kalalakihan, wala pa yung kababaihan at mga bata. Ang Diyos natin, mga minamahal, He's the God of multiplication. Amen? Magtiwala ka lang, mga minamahal. Praise the Lord. Kaya sabi ng widow, kay Prophet Elijah, tao ng Diyos, wala po akong ekstrang pagkain para sa iyo. Ang nasa akin ngayon, isang subong pagkain na lang at konting tubig. After namin kainin, mamamatay na kami, tao ng Diyos. Pero sabi ng lingkod ng Diyos, huwag kang matakot. Unahin mo muna ako, sabi ng Diyos. Pakainin mo muna ako. Pagkatapos ay saka mo pakainin ang anak mo at ikaw, mga mahal. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Sabi ng nabasa natin, mga kapatid, nung pakainin siya, drought, mga minamahal, ang buong daigdig. Pero sabi ng Bible, mga minamahal, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan sa iyo o babae. Ang banga ng langisman ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Amen. Mga minamahal, tayo mga nang naglilingkod sa dakilang Diyos, mga kapatid, alam natin paano gaganda ang future natin. Amen? Nasa pagsunod lang. Mga mahal, bukas lang ang palad natin, bukas ang puso natin, mga mahal, sa pagsuporta sa gawain ng dakilang Diyos. Kapag bukas, mga mahal, ang palad mo sa gawain ng Diyos, ang future mo gaganda. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, mga mahal, kung ngayon magkait ka sa dakilang Diyos, magkait ka sa mahal na Panginoon, magdamot ka sa dakilang Diyos, busog ka ngayon, yes po. Busog na busog ka ngayon, mga mahal, sapagkat pinagkakait mo yung iyong financial sa gawain ng Diyos, mga kapatid. Sinasarili mo lang yun, mga mahal. Pero bukas, kumusta? Walang Diyos, mga minamahal, natutugon sa iyo sa panahon ng iyong pangangailangan. Amen? Magkait ka sa dakilang Diyos ngayon, mamamatay ka bukas. O magsakripisyo ka ngayon, pagpapalain ka bukas. Konti lang ang kainin mo ngayon, but the rest of your life, mga minamahal, pagpapalain ka ng dakilang Diyos. Kapag inuna mo ang dakilang Diyos ang kanyang gawain, maginhawa ka bukas. Amen? Mga minamahal, napakalaki ng gawain natin. 20 million, mga minamahal, ang ating bilang, mga kapatid, sa Jesus Miracle Crusade. Nagsimula lamang po sa 2 lingkod ng dakilang Diyos. Ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, mga minamahal. Ngayon, mga kapatid ko, nag-multiply. Million, mga minamahal, ang bilang. From the beginning, mga minamahal, pinapangaral ng beloved Pastor, sumunod kayo sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, sundin yung tinig ng mahal na Panginoon. Suportahan yung gawain ng dakilang Diyos. Mga minamahal, anong resulta nung tumalima, mga kapatid, ng unang Kristiyano sa atin? Pinagpala tayo naging bunga. Amen? Praise the Lord! Hindi mo taglay ang kaligtasan mo ngayon. Hindi aabutin ng Jesus Miracle Crusade ang Bataan kung walang naunang mananampalataya, mga mahal, na nagsakripisyo, nagkaloob sa ating dakilang Diyos. Amen? Kaya tayo naman ang inaasahan ng dakilang Diyos ngayon, mga mahal.
Sa ating darating na krusada, mga kapatid ko, bukas palad dapat ang mga anak ng Diyos, may mahal. Huwag manghinayang, mga kapatid, sapagkat magbibigay ka para sa gawain ng mahal na Panginoon, para sa kaligtasan ng mga kaluluwang mahal sa darating na krusada natin. Amen? Amen? At sasabihin ko sa panahon ng krusada natin, sa August 9 and 10, mga kapatid, ipagsisigawan ko sa mga unbeliever, mga minamahal, sasabihin ko sa kanila, yung mga anak ng Diyos, member ng Jesus Miracle Crusade, sila pa ang sumusuporta, sila pa ang gumagastos para sa krusadang ito, para maabot kayo ng Ebanghelyo ni Kristo, nang sa ganun kayo maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Praise the Lord! Ito mga anak ng Diyos na matatapat na ito, mga minamahal, silang ginagamit ng mahal na Panginoon para ang gawain ng Diyos, mga mahal, ay lumago dito sa dako ng Bataan. Amen ba? Ang tungkulin ng mga ngaral, mga mahal, ipangaral lang ang Word of God. Pagpapalain na siya ron. Ang tungkulin lang namin, ipangaral ang Word of God. Pagkatapos namin ipangaral, pagpapalain na kami ng mahal na Panginoon. Mga minamahal. Say praise the Lord, mga kapatid. Ang blessing naman, mga minamahal, ng nakikinig ng Word of God ay nasa kanilang desisyon. Ang blessing ng dakilang Diyos sa inyo, mga mahal, nasa inyong desisyon. Nasa kamay pa, mga mahal, ng mga nakikinig kung tatalimahin nila yung napapakinggan nila o susuwayin nila bago kikilos ang Diyos sa buhay nila. Pagsunod or pagsuway, mga mahal, may pagkilos ang Diyos. Amen? Pagsunod mo o pagsuway, mga mahal, may kilos ang Diyos. Isaiah chapter 55 verse 11, mga mahal, basahin natin. Isaiah chapter 55 verse 11. Sa aklat ng Isaias, Kapitulo 55, versikulo 11. Magiging gayon ang aking salita na lumabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Amen. Say praise the Lord. Hindi babalik sa akin na walang bunga ang aking salita, sabi ng mahal na Panginoon. Pag dumating sa tao yung salita ng Diyos, pagbalik sa kanya yan, may mahal. Mga kapatid, may bunga yan. Sa mga sumusunod, pagpapalain sila ng mahal na Panginoon. Sa mga hindi sumusunod, mananatili tayong hikahos ang buhay. Amen ba? Kaya ang topic natin ito, mga minamahal ko, ay reminder ng dakilang Diyos sa kanyang church. Ang mensahe ng dakilang Diyos, mga mahal, ngayong araw na ito, sa kanyang church, mga kapatid, unahin mo ang Diyos sa buhay mo. Put God first. Kapag inuna mo ang dakilang Diyos sa iyong buhay, hindi ka niya pagkukulangin, hindi ka niya pababayaan. Amen? Praise the Lord! Kinuha ng lingkod ng malapay noon, kinuha ng propeta ng Diyos ang pagkain ng widow, mga mahal. Kahit nakikita po ng propeta ng Diyos, naghihirap po yung mag-ina. Mga mahal ko. Gutom na gutom. Malnourished. Severe dehydration yung bata. Ang lingkod ng Diyos, busog na busog. Dahil katatapos lang niyang kumain, mga mahal, pinakain ng uwak. Minsan, mga kapatid, yung mga anak ng Diyos, sinusubukan tayo ng mahal na Panginoon sa ating kahinaan. It's a matter of choice, mga mahal. Amen. Praise the Lord. Mga mahal. Pero kapag inuna mo ang dakilang Diyos, mga kapatid, pagpapalain ka talaga. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things, mga mahal, shall be added unto you. Amen? Gusto mong wag magkulang? Huwag kang pagkulangin ng dakilang Diyos, mga mahal? Hanggang rapture, mga kapatid? Nasa pagsunod. Amen ba? Mga mahal? Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, kapag inuna mo yung money, inuna mo, mga mahal, yung sarili, mga kapatid ko, sa dulo niyan may problema tayo. Sa dulo may problema. Perhaps, your kids will go to the hospital. Kayo't marino ka sa trabaho, pero napapansin mo, parang walang nangyayari. Parang nag-iipon ka ng kayamanan sa butas na bulsa, mga mahal. Ayon ang dakilang Diyos, na binibigay mo sa kanya, mga minamahal, yung sobra mo lang. Amen?
Hindi tayo dyan tinawag ng dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya ang Jesus Miracle Crusade po, nagtuturo, mga mahal, ang church na ito. Pag naglingkod ka sa mahal na Panginoon, hindi para maging milyonaryo ka. Kasi, mga mahal, kung ang mindset natin, mga kapatid, maglingkod ako sa Diyos para maging milyonaryo, mga mahal, walang kaibahan yan sa sinabi po ng dakilang Diyos kay Peter. Sabi ni Peter, sabi ng mahal na Panginoon, huhulihin ako, pahihirapan ako ipapako sa krus. Sabi ni Peter, Lord, magtatanggol ka namin, hindi mangyari sa iyo yan, hindi ka mamamatay. Sabi ng mahal na Panginoon, Pedro, Satanas, lumagay ka sa likod ko. Amen? Bakit, mga mahal? Iniisip ni Peter yung panlupa lang. Ngayon, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, kapag ang target mo ay maging milyonaryo ka lang, mga mahal, makilala ka sa mundo, mga kapatid, sayang ang paglilingkod natin. Kaya tayo naglilingkod sa dakilang Diyos para gamitin Kanya, para mamalakaya tayo ng kaluluwa, para magligtas tayo ng kaluluwa, para magkrusada tayo ng magkrusada, mga mahal. Pagkatapos natin ng gawain ng ganito, mga mahal, tapos na, uuwi na tayo sa langit. Hindi tayo taga rito, mga mahal. We are all strangers, mga kapatid. Pilgrim, manlalakbay lamang. Amen? Kaya huwag mong ituon, mga mahal, ang puso mo dyan. Ituon natin ang puso natin, isip natin, sa langit at sa buhay na wala hanggan. Mabuhay tayo day by day. One day at a time, mga mahal, ang buhay natin. Hindi natin alam ang bukas, mga kapatid ko. Hindi natin alam, baka pagtulog natin mamayang gabi, hindi na tayo magising bukas, mga kapatid. Amen? Mga mahal, sino nakakaalam, mga kapatid ko? Kaya habang may pagkakataon, mga mahal, habang free ang bawat sa atin, gumawa sa dakilang Diyos, mga mahal, samantalahin natin, mga kapatid. Amen? At habang nakikita ng dakilang Diyos, na ginagamit ka ng mahal na Panginoon sa kanyang gawain, pahabain ng Diyos ang buhay mo. Palusugin ka niya, pagpalain ka niya, mga mahal, para mas lalong maging ilaw ka sa mundo, mga kapatid. Para mas maluwalhati ang dakilang Diyos, mga mahal, sa pamamagitan natin. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga mahal. Ito pa, mga kapatid ko, ang maganda rito. Kapag tulong ka ng tulong, suporta ka ng suporta sa gawain ng Diyos, mga mahal, after tumulong po ng widow sa propeta ng Diyos, nakikinig po ba kayo? Etong maganda. Dumating ang panahon na nagkaroon po ng malaking trials, malaking problema ang widow. Ang laki ng kanyang problema. Anong problema niya? Namatay yung anak niya. Tingnan nyo ha, sa kabila ng kanyang pagsuporta, sa kabila ng kanyang pagtulong sa gawain ng mahal na Panginoon sa lingkod ng Diyos, namatay pa yung anak niya. Ang sakit nun. Pero alam niyo ba, hindi siya nakalimutan ng dakilang Diyos. Hindi siya nakalimutan ng mahal na Panginoon. Kaya lahat po, mga mahal, ng ginagamit ng dakilang Diyos, dahil sa inyong pagpapagamit sa mahal na Panginoon, pag may dumating kayong problema, hindi kayo kalilimutan ng Diyos. Paano nangyari? 1 King 17 verse 17, basahin natin. Dito po sa unang mga hari, Kapitulo 17, versikulo 17. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na ang anak na lalaki ng babae na may-ari ng bahay ay nagkasakit at ang kaniyang sakit ay malubha na. Walang hiningang naiwan sa kaniya. Amen. Tingnan nyo, namatay ang anak ng babae. May mahal. Sabi ko sa inyo, walang nanay, mga kapatid, na nagpabaya sa kanyang anak. Buhay niya, itataya niya. Kaya siya nagpaghamit sa mahal na Panginoon, may mahal. Nung nagkaroon siya ng pagsubok, mga kapatid, parang tinakluban siya ng langit at lupa, mga mahal. Ito ba ang ganti? Mga mahal, wait, tapusin natin, mga kapatid. Nagkasakit ng malubha yung anak ng widow, namatay. Magtatanong tayo minsan, dakilang Diyos, bakit nangyari sa akin to? Matapat naman ako naglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Lahat ng pagtulong ginagawa ko sa church, bakit hindi naging maganda ang resulta ng katapatan ko sa iyo, O Diyos? Hindi man ninyo sinasabi, pero minsan nasa isip natin yan. Alam nyo, sa pagsubok ng widow, mga mahal, ano ang ginawa ng widow? Ano ang ginawa ng balo, mga mahal?
lumapit siyang muli sa lingkod ng Diyos. Lumapit siya sa lingkod ng Diyos. Verse 18, may mahal. 1 Kings chapter 17, verse 18. Napakaganda dito, may mahal. Sa Aklat ng Unang Hari, Kapitulo 18, versikulo 18. At sinabi niya kay Elias, ano ang pakialam ko sa iyo, o ikaw na lalaki ng Diyos? Ikaw ay naparito sa akin upang ipaalala mo ang aking kasalanan at upang patayin ang aking anak. Tuloy po, hanggang 24. At sinabi niya sa kanya, ibigay mo sa akin ang iyong anak, at kinuha niya sa kanyang kandungan at dinala sa silid ng kanyang tinatahanan at inihiga sa kanyang sariling higaan. At siya'y dumaing sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon kong Diyos, dinalahan mo rin ba ng kasamaan ang bao na aking kinatuluyan sa pagpatay sa kanyang anak? At siya'y umunat sa bata at makaitlo at dumaing sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon kong Diyos, dinadalangin ko sa iyo na iyong pabalikin ang kaluluwa ng batang ito. Amen. At dininig ng Panginoon ang tinig ni Elias. Right, hallelujah. At ang kaluluwa ng bata ay bumalik sa kanya at siya ay muling nabuhay. Hallelujah. Hallelujah. 23, 24. At kinuha ni Elias ang bata at ibinaba sa loob ng bahay na mula sa silid at ibinigay siya sa kanyang ina at sinabi ni Elias, tingnan mo, ang iyong anak ay buhay. At sinabi ng babae kay Elias, ngayoy talastas ko na ikaw ay lalaki ng Diyos at ang salita ng Panginoon na iyong bibig ay katotohanan. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Grabe. Grabe yung pagsubok, mga minamahal ng widow. Namatay na yung anak niya. Wala nang hininga, mga minamahal. Pero nung nilapit sa propeta ng Diyos, mga kapatid, mga minamahal, pinanalangin ng propeta ng Diyos. Sabi ng nabasa natin, ibinalik ng mahal na Panginoon yung hininga ng bata. Binuhay ang bata, mga minamahal. Sabi ng widow, ngayon talastas ko na ikaw ay lalaki ng Diyos. At ang salita ng Panginoon sa iyong bibig ay katotohanan. Amen. Amen. Ilang dosena sa Jesus Miracle Crusade, mga sanggol, mga mahal, namatay sa pagsilang, binuhay ng Diyos. Sa panalangin ng propeta ng Diyos, mga mahal. Ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Saksiyan niyo ba lingkod, mga mahal, mula 1980s, mga kapatid, mga mahal, hanggang sa mga sandaling ito. Nakita ko sa aking mga mata, mga mahal, nagsisilang ng sagol ang mga kapatiran, kulay talong, patay na lumabas. Pero nilehan sa mga pastor, mga mahal, demons of death cast out in the name of Jesus. Umuuha ang bata, mga mahal. Binabalik ang buhay. Amen! Praise the Lord, mga mahal. Pag nakita nyo sa gawain ito, mga mahal, maging patay ay nabubuhay, mga mahal, sasabihin nyo, talastas ko na ang Jesus Miracle Crusade ay sa Diyos. Amen! Ang salita ng Diyos sa Jesus Miracle Crusade ay katotohanan. Lahat magsabing, praise the Lord. The moment po na ikaw ay hihingi ng tulong sa ating dakilang Diyos, ang tenga po ng dakilang Diyos laging nakabukas sa iyo sa gawain ito. Amen? Dahil gumagawa ka ng mabuti sa gawain ng Diyos. Ang tenga ng mahal na Panginoon nasa iyong mga daing. Bakit? Sapagkat nagpapagamit ka sa mahal na Panginoon sa gawain ito. Amen? Praise the Lord. Wala pong nasasayang sa ginagawa mo sa church dito. Walang nasasayang sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon dito. Bago tayo umawit, mga mahal, with all my heart, mga kapatid. Yung ating mga awit, mga mahal. Sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, ang Diyos ay hindi umiidlip. Hindi siya natutulog. Laging ang kanyang mga mata ay nasa kanyang precious o mahal na mga anak. Amen? Amen? Wala pong sayang, mga kapatid. But my God shall supply all your need according to His riches in glory, mga mahal, by Christ Jesus. Yan ang sabi ng Philippians chapter 4, verse 19. Pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan, mga mahal, hanggang sa matapos ang dakilang Diyos sa atin. Amen? Hanggang sa dumating ang mahal na Panginoon sa atin, mga mahal. Kung yung ating tinalakay, mga kapatid, drought, mga mahal, sa buong daigdig. Sabi ng propeta ng Diyos, tulungan mo ang propeta ng Diyos. Tulungan mo ang lingkod ng Diyos. Pakainin mo ang lingkod ng Diyos. Ang sabi ng dakilang Diyos, hindi mauubos ang langis at ang harina sa iyong bahay
hanggang sa magpaulan ang Panginoon sa lupa. Amen. Praise the Lord, may mahal. Hallelujah, mga kapatid ko. Ganon na ganon sa buhay natin. Kaya yung buhay ng widow, yun ang kalagayan natin ngayon. Amen. Gusto mong mabuhay ng matagal? Gusto mo mangin mahal ng magandang future, mga kapatid? Gusto mo 5 years from now, 10 years from now, mangin mahal? Nasa taas ka ng pagpapala, mga kapatid ko. Unahin mo, mangin mahal, ngayon. Di baling konting sakripisyo, ibigay mo, mangin mahal, ang para sa Diyos. Ang sa Diyos ay sa Diyos. Amen. Amen, mangin mahal. Bubuksan ng Diyos ang kanyang durungawan sa langit. Ibubuhos niya ang pagkapala, walang sapat na silid na kalalagyan. Kaya sa ating nalalapit na krusada, mga mahal, patuloy kayong sumuporta. Patuloy kayong tumulong sa gawain ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, ginagawa niyo yan para sa Diyos at hindi po sa tao. Amen. At bawat kaluluwa, mga mahal, tatawagin ng dakilang Diyos sa krusada, ito mga kapatid. Kasama kayo sa reward, sa kalangitan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tumayo tayong lahat, mga mahal. Awitan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sinasabi ng awiting ito, mga mahal, Lord, turuan mo po ako. Tulungan mo kong hanapin ang iyong mukha bago ang iyong kamay. Meaning, Lord, ilapit mo ako sa iyo. Gusto kitang makilalang husto bago mo isupply ang pangangailangan ko. Gusto kong unahin kita sa buhay ko. Ikaw ang priority sa aking buhay, mahal na Panginoon. Sapagkat kung nauunahin kita, hindi nalilingid sa iyo ang aking pangangailangan. Iingatan mo ako, mahal na Panginoon, hanggang sa ako'y humarap sa iyo, O Diyos. Hanggang sa ako'y magmana ng buhay na walang hanggang sa iyong piling. With all my heart. This quiet place with you, I bow before your throne. I bear the deepest part of me to you and you alone. I keep no secrets, there is no time you have known. I bring my best and all the rest to you I lay them down. Buong puso, awitin natin. In my life, each day to know you more. All that is in is yours completely. I serve you only with all my heart. You faithfully supply my needs according to your plans. So help me, Lord, to seek your face before I seek your hand. And trust you know what's best for me when I don't understand. Then following obedience in every circumstance. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life instead to know you more. All that is in me is yours completely. I serve you only with all my heart.
to know you more. All that is in me is yours completely. I serve you only with all my heart. Thank you, Jesus, Lord. You faithfully supply my needs according to your plan. So help me, Lord, to sing your praise before I sing your hands. And trust you know what's best for me when I don't understand. Then following obedience in every circumstance. With all my heart, I want to love you. We love you, Jesus, and live my life. Praise you, worship. It's faith to know all that is in me is yours completely. I serve you only with all my heart. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life. It's better to know you more. All that is in me is yours completely. I serve you only with all my heart. You faithfully supply my needs according to your. Yes, Lord. So help me, Lord, to see your face before I sing your name. And trust you know what's best for me when I don't understand. Then following obedience in every circumstance. I want to love you and live my life. It's better to know you. All that is in me is yours completely. I serve you only with all my with all my heart. I want to love you and live my life. It's there to know you all that is in me. It's yours completely. I serve you only with all. I serve you only with all my. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Minamahal, bago tayo dumalangin sa ating mga pangailangan, narito ang ating mga baguhan sa ating harapan. Minamahal, nais kong tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon bilang inyong tagapagligtas, mga kapatid, para hindi masayang po ang inyong pagparito. Minamahal. Hallelujah. Sabi ng John 14:6, ang mahal na Panginoon lang may mahalang daan. Siya lang ang katotohanan, siya lang ang buhay. Siya, may mahal, ang ating buhay. Siya ang may-ari ng ating hininga. Ang hangin na ating hinihigop ngayon sa ating mga ilong, may mahal. Siya po ang nagbigay niyan, mga kapatid. Hallelujah. May mahal, panahon na po ngayon na ating siyang paglingkuran.
May mahal, para ang bukas nyo, mga kapatid, ay hindi maging miserable. May mahal, maglingkod ka sa dakilang Diyos ngayon, mga kapatid, 5 years from now, 10 years from now, hindi na ganyan ang buhay natin. Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. May mahal. Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Gaganda ang buhay natin, mga kapatid. Maging ang mga kabataan, panahon, may mahal, na sila'y magkaroon ng pamilya, mga kapatid, kapag sila po'y nagkaedad na, may mahal, hindi kayo kalilimutan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Pangako ng dakilang Diyos yan, may mahal. Magkauban ka man, mga kapatid, ang Diyos hindi ka iiwanan. Hallelujah. May mahal, nakilala ko ang dakilang Diyos, 19 years old po ako. May mahal, napakabata ako nung araw. Pero nagsiguro po ako sa buhay. Sapagat alam ko, may mahal, hindi ko hawak ang buhay ko. Mga kapatid, inalam ko kung sino may-ari ng buhay ko. May mahal, siyang aking pinaglingkuran. May mahal, hallelujah. Sapagat ayokong mamatay sa mundong ito na ako'y mapahamak, mga mahal. Hindi ako malangit, mga kapatid ko. Kaya sa mga sandaling ito, mga kapatid, magsiguro tayo sa buhay. Sabi ng Acts chapter 2, verse 38, mangagsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyong kaloob ng Espiritu Santo. May mahal. Tanggapin natin ang dakilang Diyos bilang tagapagligtas. Pagkatapos niyong tanggapin ngayon, mayroon po tayong bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mga minamahal. Bautismo sa tubig, wala po yung bayad para mahugasan ang ating mga kasalanan, mga minamahal. Para magbago ng tuluyan ang ating mga buhay, mga kapatid. Hallelujah. Minamahal, hindi po ito relihiyon made by men. Minamahal. Relasyon ito sa dakilang Diyos. Relasyon ito sa mahal na Panginoon. Ang relihiyon sa Pilipinas, makinig kayo. Ang relihiyon sa Pilipinas, umabot na mahigit 600. Minamahal. Lito na ang tao. Ano ba ang katotohanan? Minamahal, dapat isa lang ang relihiyon sa mundo kung totoo yung relihiyon na gawa ng tao. Pero dumami ng dumami yung relihiyon, may mahal, hindi nakita ang daan, may mahal, patungo sa pagbabagong buhay. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, kung sino man ang nakay Kristo Jesus ay bagong nilalang na. Ang mga buhay kasalanan, may mahal, mapapawi yan, papalitan ng bagong buhay, mga kapatid. Hallelujah. May mahal, itaas natin ang ating mga kamay. May mahal ko, sundin niyo ako sa aking panalangin. Para tayo po'y maging totoong anak ng Diyos. May mahal. Sabi ng John 1:12, binibigyan na tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung tayo sasampalataya, maglilingkod sa mahal na Panginoon. May mahal. Sabihin po ninyo, mga kapatid, buksan ang ating mga labi. Mahal na Panginoong Sus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Sus, isa akong taong makasalanan. Marumi po sa iyong harapan. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo, sumasampalataya na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Hinugasan mo po ang aking kasalanan ng iyong banal na dugo. Patawarin mo ko, mahal na Panginoon. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Maglilingkod ako sa iyo. Gawin mo kong tunay mong anak, Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ganon din ang aking mga mahal sa buhay. Itong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaming manalangin para sa inyo, mahal, mapagpalat na kila naming Ama sa langit. O Diyos, pagpalain mo daw ang lahat ng nagsitanggap sa iyong marilag na pangalan sa hapong ito, Diyos. Isulat mong kanilang pangalan sa kanilang buhay. Malapay na gayon mo silang tunay mong anak, Kristiyano sa puso, sa gawat katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Mahal na Panginoon, ibalik mo silang muli sa aming mga gawain, mahal na Panginoon o Diyos. Dakilang Diyos itong simulain naman banal, kami sama-samang maglingkod sa iyo, O Diyos, hanggang sa iyong pagbabalik. Itong aking samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos. Mga mahal, God bless you po. Makabalik kayo sa inyong upuan, mga kapatid. At kulang na lamang po sa inyo, mga mahal, bautismo sa tubig para kayo po'y kumpletong magiging tunay na anak ng Diyos. Mga mahal, purihin ang mahal Panginoon. Mga kapatid, sama-sama tayong dumalangin, mga kapatid ko, sa ating dakilang Diyos. Idalangin po natin, mga mahal, isang buwan na lang, mga kapatid, ang ating krusada ay gaganapin na. Mga minamahal ko, patuloy kayong makiisa sa ating krusada, mga minamahal. Hallelujah. Pagpalain kayo ng mahal na Panginoon. May mahal, sama-sama tayong dumalangin, dakilat mapagpala naming Ama sa langit. O Diyos, sa pangunat panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Dakilang Diyos, narito kami, Amang Banal. Hallelujah, Lord God. Sinabi mo po sa iyong mga salita, Ama, matapos namin gawin ang iyong kalooban na Diyos,
diringgin mo ang aming mga dalangin. O Diyos, sa mga sandaling ito, huling bahagi ng aming gawain, o Diyos, yung pagpalain ng mga anak, amang banal. Nakita mo po ang kanilang pangangailangan. Kita niyo po ang kanilang katayuan, o Diyos, hallelujah, Lord God. Dalangin ko po, amang banal, anumang karamdaman meron sila. Pagalingin mo, o Diyos, hallelujah, Lord God. Anumang problema meron sila, anumang kabigat, o Diyos. Mahal na Panginoon, hawiin mo ito, Diyos. Lutasin mo ang problema. Hallelujah, Lord God. Bigyan mo ng kalakasan ng mga nanghina, O Diyos. Mahal na Panginoon, manalupaypay, O Diyos, ibalik mo ang kanilang revival sa kanilang spiritual. Pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. Kaliwang kamay patong sa pari ng karamdaman kung meron man. Meron kayong problema, may mahal mabigat, taas ang dalawang kamay, mga kapatid, bilang point of contact. Mga minamahal ko, ating sawayin. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lahat ng uri ng karamdaman sa mga anak ng Diyos, sa aming mga kababayan, cast out in the name of Jesus. Cancer, leukemia, TB diabetes, leprosy, arthritis, rheumatism, goiter, cast out, be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Anumang karamdaman, problema, kahirapan, cast out in Jesus' name. Mga hadlang sa pagpapala, unbelief and doubt, palalamig, palulupaypay, lumayas ka sa pangalan ng Jesus. In the name of Jesus, di mo yung kahinaan, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Lust of the flesh, lust of the eye, cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Cast out in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Tumayo tayong lahat, mga mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Bilang pananampalataya, taas natin ang ating mga kamay. Mga mahal, tatalon tayong 3 times. Sabay sigaw mula sa puso. Hallelujah. Praise the Lord, mga mahal. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. God bless you so much po. Amen. Pagpalain ka ng dakilang Diyos, mga mahal, maging sa inyong pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, dakilang Diyos ang magpala sa ating lahat, mga kapatid. Bago ko ibigay, mga mahal, sa ating beloved elder brother Tani, mga mahal, ang ating announcement, mga kapatid ko, ay meron po tayong meeting, mga minamahal, sa ating mga adults choir, sa ating mga finest choir, mga mahal, sa ating youth choir, mga kapatid ko. Kinakailangan po, mga mahal, ay mag-join kayo ng ating meeting sapagkat malapit na po yung ating krusada. God bless you po, mga mahal. Ating beloved brother Tani Troyo, mga mahal, sa ating announcement. Huwag kayong mag-absent, mga mahal. Praise God. Marami tayo ngayon, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher. Praise the Lord. At ang minimal bago ito dumako sa ating mga announcement, tayo muna kukuha minimal ang special offering. Ito po minimal ay upang matapos natin minimal ang ating mga proyekto.